pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kaniyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ang kaniyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ngayon ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kaniyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Sa huling linggong ito ng ating taong liturikal ay ating pinupuri si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, bilang hari ng sanlibutan, bilang hari ng ating mga buhay, at bilang hari ng ating mga puso. Kaya muli, ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating hari at tagapagligtas. Si Jesus Nazareno na ating hari, ang tunay at bukod tanging hari na pinagmumulan ng ating kaligtasan. Siya ang hari na nagkatawang tao, ang bugtong na anak ng Diyos Ama na pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan, ng lahat ng hari dito sa mundo. Siya ang haring
nagmamalasakit sa ating lahat. Hindi lamang sa mga taong kanyang pinili o hinirang, kundi hari din siya ng mga taong naligaw ng landas, ng mga taong nahihirapan, at ng mga taong naging biktima ng pang-aapi at karahasan. Kung si Jesus ay totoong tao at totoong Diyos, kagaya ng binanggit sa Ebanghelyo, bakit nga ba hindi inilagtas ni Jesus Nazareno ang kaniyang sarili noong siya'y nagpapakasakit at ipinako sa krus? Father, hari nga si Kristo, bakit niya hinayaang ipako siya sa krus? Kung tutuusin mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kayang-kayang iligtas ni Jesus Nazareno ang kaniyang sarili. Bakit? Siya ay makapangyarihan. Siya ang Diyos. Nagagawa nga niyang buhayin ang patay, pagalingin ang mga may sakit. Nagagawa nga niya ang iba't ibang himala at kababalaghan. Bakit sa gitna ng krus, hinayaan niyang alipustahin at insultuhin siya ng mga makasalanan? Bakit nga ba? Dahil si Kristo ay totoong hari. Uulitin ko po, dahil si Kristo, si Jesus Nazareno, ay totoong hari. Ang totoong hari, hindi inuuna ang sarili. Ang totoong hari, hindi inililigtas ang sarili. Ang totoong hari, nag-aalay ng sarili para sa kaniyang minamahal. Ang totoong hari, ibibigay pati ang kaniyang dugo at huling hininga para sa bayang kaniyang inaalagaan. At ito ang ginawa ni Jesus Nazareno. Bagamat siya'y Diyos, nagpakumbaba hanggang kamatayan sa krus. Naging masunurin sa kalooban ng Ama. Sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakasakit, tayong lahat na kaniyang iniligtas, nakita natin at naramdaman natin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na hari. Isang haring nag-aalay ng buhay para sa kaniyang minamahal. Isang haring paulit-ulit na ibibigay ang sarili, hindi para sa kanya, kung hindi para sa kaligtasan nating lahat, nating mga makasalanan, na dapat tayo ang nagpapakasakit at naghihirap. Di po ba't ito ang tunay na kahulugan ng hari? Hindi isang haring nasa trono lamang at pinagmamasdan ang kaniyang mga alagad. Ngunit isang haring susuungin ang lahat, pati kaniyang buhay, hindi magdadalawang isip na ibigay sa ating lahat. Kaya nga mga kadiboto, si Jesus Nazareno ay ang tunay na hari. Sa kaniyang pagkakapako sa krus, alam niya ang hirap at pagsubok na naranasan natin. Alam ng hari ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Dahil siya mismo bilang isang hari, nakaranas nito. Alam niya na hindi madaling magpahayag ng salita ng Diyos. Pagmasdan ninyo ang kanyang karanasan, hindi siya tinanggap. Kinutya siya ng maraming tao, sinalungat pati ng kaniyang mga kababayan. Alam ni Kristo ang hirap ng isang deboto
ng isang naglilingkod sa Kanya. Si Jesus, ating tagapamagitan sa Ama, dahil naranasan niya ang lahat ng ating karanasan maliban sa kasalanan. Kaya nga, ang bawat isa sa atin mahalaga kay Jesus Nazareno. Uulitin ko, pag pinag-usapan ang bawat isa sa atin, tinutukoy natin bilyong-bilyong tao sa mundo. Bawat isa sa atin mahalaga sa Diyos. Ikaw, narito ngayon sa dambana ni Jesus Nazareno, maliit man ang tingin mo sa iyong sarili, mahalaga ka kay Jesus Nazareno. Mahal ka niya. Siya nga ay nagbigay ng buhay para sa iyo. Bawat isa sa atin may dignidad sa harap ng Panginoon. At ito mismo ang tinutukoy sa ikalawang pagbasa. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Tayo ay pinalaya, tayo ay pinatawad sa ating napakarami at paulit-ulit na kasalanan. Nangako ang Diyos ng kaligtasan para sa Kanyang bayan. At ang kaligtasang ito, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya sa araw na ito, parangalan natin ang tunay na hari. Ang haring nagbuwis ng buhay para sa ating kaligtasan. Ang tunay na hari na magdadala ng ating kaligtasan. Ang tunay na hari na siyang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Kristong Hari! Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak kay Kristong Hari, Panginoon at Tagapagligtas.